for Thanksgiving and good health of Agpawa family. We also offer this Mass for the souls of the following: Susan Cabal, Rebecca Tanhusay, Lina Rogero, Guadalupe Joaquin, Pauline Erica Agpawa, Michael John Leonard Cabernay, Leonardo Cabernay, Gregoria Gerocci, Bonifacio Gerocci Sr., Vicente Cabernay Sr., Cipriana Cabernay, Abdon Bolayog, Evelina de la Cruz, Estrelita Cabernay, Francesca Agape, Henry and Elvira, Saulito Roland and Ram, Mauricio, Otis Victoria, Benita and Salvador Garcia, Teodora Ordonez, Jose and Mercy, Demetrio Presi, Jose Aaron David, Ophelia, Simon, and for all the poor souls in purgatory, especially the abandoned. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-4 na araw ng Simbang Gabi. Isama po natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga sundalo habang kanilang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad at ang tagumpay at katuparan ng kanilang misyon.
Ipanalangin din po natin ang maayos na samahan ng kanilang pamilya at kapwa sundalo. Ang ganap na paggaling ng lahat ng may sakit at nasugatang mga sundalo. Ang ikaluluwalhati ng kaluluwa ng mga yumaong sundalo at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Itaas din natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin at intensyon. Magsitayo na po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa po namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, aming patron, ingatan niyo po kami. Manatili pong nakatayo at awitin natin ang pambungad na awit. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng marulubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Nasigising kay agang nananalangin, kay agang nagdiriwang sa ating nakaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Halina at manalangin, umawit ng papuri. Halina at magdiwang sa ating nakaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Mga biyaya'y alay, mananalig sa Diyos. Sa kapwa ay may hatid, pagtulong at pag-ibig. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Kay agang nagsigising, kay agang nananalangin, kay agang nagdiriwang sa ating nakaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating
aming Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, ng kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang malapit na. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili upang tayo ay maging marapat na makibahagi at gumanap sa banal na pagdiriwang sa pag-amin natin sa ating mga kasalanan at paghiling sa Diyos ng Kanyang pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero na Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, may isang lalaking Manoah ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan, ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak, ngunit hindi magtatagal. Maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabing kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan niyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Sanga kang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang isang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamaniyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniyang, samantalang nagkakatipon sa labas sa mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamaniyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kaniya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kaniya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ng aking asawa?" At sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingin ka't hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao.
Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang kanyang ginagamit, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat. Napakinggan po natin sa mabuting balita ng ika-4 na araw ng ating simbang gabi, ang kwento ng mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. At ano naman ang maaring aral na matutunan natin mula sa mag-asawang ito, lalo na kaugnay sa 3 P ng Pasko, ayon sa ating butihing namumunong general ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na si Teniente General Roy M. Galido. Ang unang P ng Pasko ay paglilingkod. Ang pangalawang P ay pamilya. Ang pangatlong P ay pag-asenso. Sina Zacarias at Elizabeth ay isang matuwid at masigasig na mag-asawa na sa kabila ng kanilang katandaan at ng hindi pagkakaroon ng anak ni Elizabeth, nananatiling tapat sa Diyos at naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Si Zacarias, isang pari, ay tapat na tumutupad sa kanyang tungkulin sa templo. Samantalang si Elizabeth, bagamat baog, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang debosyon sa Panginoon. Ang kanilang buhay ay isang patutuo ng kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos at sa utos ng Panginoon. Kahit nasa harap ng mga pagsubok at di nasasagot ng mga dasal. Kaya ano ang tinuturo sa atin ng mag-asawa tungkol sa paglilingkod? Ang kanilang kwento ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng tapat na paglilingkod. Si Zacarias at Elizabeth ay nagpapakita ng isang buhay ng paglilingkod sa Diyos na sa kabila ng ating mga kalagayan, tayo ay tinawag na maglingkod sa Kanya ng buong puso. Ang kanilang dedikasyon sa gawain ng Diyos sa templo at kanilang pagiging tapat sa isang buhay ng katuwiran ay isang mabuting halimbawa para sa ating lahat. Tayo rin ay tinatawag na tapat na maglingkod sa Diyos sa anumang paraan na tinawag niya tayo. Nabatid nating ang ating paglilingkod ay hindi kailanman walang kabuluhan. Pangalawa, sa pamilya. Ang kwento ni Zacarias at Elizabeth ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya sa kabila ng kanilang pagnanais na magkaanak at ng cultural stigma ng pagiging baog o kawalan ng anak. Nananatili silang matatag sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang pagtitiwala sa kanilang pamilya. Ang kanilang matatag na suporta sa isa't isa at ang kanilang makatuwang na pananampalataya sa Diyos ay nagbigay sa kanila ng lakas at inspirasyon sa kanilang mga pagsubok. Ang kanilang kwento
ay nagpapaalala sa atin na ang pamilya ay isang mahalagang biyaya mula sa Diyos at isang pinagmumulan ng lakas at pampalakas loob sa ating buhay. Tinatawag tayong pahalagahan at alagaan ang ating mga pamilya at suportahan at palakasin ang isa't isa sa mga oras ng kagalakan at kahirapan. Pangatlo, sa pag-asenso. Nagtuturo ang kwento ni Zacarias at Elizabeth sa atin patungkol sa kalikasan ng pag-asenso o progreso sa kapanahunan ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagtanda at pagkabaog ni Elizabeth, hindi naantala ang plano ng Diyos para sa kanila. Dinalaw sila ng anghel na si Gabriel at dinala ang himalang balita na sila ay magkakaanak na magiging Juan na tagapagbautismo at naghandog daan para sa Mesiyas. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang panahon ng Diyos ay perpekto at ang kanyang plano para sa atin ay higit pa sa ating sariling pangunawa. Tinatawag tayong magtiwala sa katapatan ng Diyos at maghintay ng may pagtitiyaga sa kanyang perpektong panahon sa ating buhay. Batid na siya ay laging gumagawa ng kanyang layunin para sa ating kabutihan. Kaya ang buhay ni Zacarias at Elizabeth ay nagbibigay sa atin ng mga aral tungkol sa paglilingkod, pamilya, at pag-asenso o progreso. Ang kanilang di mapapagaping pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, ang kanilang pagmamahalan sa pamilya, at ang kanilang tiwala sa tamang panahon ng plano ng Diyos ay isang makapangyarihang halimbawa para sa ating lahat. Naway tayo, tulad ni Zacarias at Elizabeth, ay mahikayat na maglingkod ng tapat sa Diyos, pahalagahan ang ating pamilya, at magtiwala sa perpektong panahon ng plano ng Diyos para sa ating buhay. Dahil mapagpala ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailan may hindi magmamaliw sa tamang panahon. Kanyang ipagkaloob ang mga adikhain at pangarap ng kanyang bayan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikaunlad at kabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalingay nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, sa mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating mga pangailangan, gayon din ang pangailangan ng ating pamayanan. Para sa ating mga pinuno, mga kawal at kawani ng hukbong katihan, sa ligtas na pagganap nila sa kanilang mga tungkulin at para sa kanilang tagumpay na makamit ang kanilang misyon, para sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay,
para sa mga sundalong nasugatan at may karamdaman, mga retirado, veterano, membro ng ating pamilya na may karamdaman, para sa agaran at ganap na paggaling, at ang ikaluwalhati ng mga sundalong na mayapa na, mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. At ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihiling ng ating mga dasal at pinangakuan nating isama sa ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin sa Paskong darating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan, naway kantin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Ano ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, hubungan ang buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong darating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan, naway kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Ano ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, Magsitiyo po ang lahat. hubungan ang buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid, na ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbubuhos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Oscar Jaime na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Magkaisa tayong manalangin sa Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patnubayan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. At tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya, Emmanuel, Emmanuel. Magalak isisilang ang poon, sasabsaban siya'y nakahimlay. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Sa
ang dalagay maglili, at ang lalaki sanggol. Tawagin siyang Emmanuel, Nagalang sindilang ng poon, sasapsapan siya'y nakainlan. Nagpayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Nagalang sindilang ng poon, sasapsapan siya'y nakainlan. Nagpayag ang mga anghel, walhati sa atin ang Diyos. Sa atin ang Diyos. Sa atin ang Diyos. Magsiluhod po tayo para sa panalangin para sa mga sundalong Pilipino. Mahal na Panginoon, malugod po kaming nagpapasalamat sa bawat araw na ipinagkaloob mo sa amin. Muli po kaming dumudulog sa inyo upang hilingin at idalangin na mawaksi na ang kaguluhang nararanasan ng Pilipinas at maging ligtas sa anumang banta sa kapayapaan ito. Kaugnay po nito, hiling po namin na protektahan, gabayan, bigyan nyo ng kalakasan at katatagan ang hanay ng mga sundalo ng bansa. Balutin po ninyo ng awa at kapangyarihan ang mga sundalo sa tuwing sila ay nasa digmaan upang makauwi silang ligtas sa kani-kanilang tahanan at makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Amin ding idinudulog sa inyo ang kanilang pamilya upang sila'y mamuhay ng payapa, manatiling buo at puno ng pag-asa. Naway matapos na ang mga hidwaan, gulo at digmaan, upang wala nang magbuwis ng buhay at maghari na ang kapayapaan sa aming bansa. Panginoon, ito po ang aming panalangin at dasal para sa mga sundalong Pilipino. Amen.
Santa Maria, tulong ng mga Kristiyano. San Jose, kaluwalhatian ng buhay pamilya. San Miguel Arcangel. San Ignacio ng Loyola. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kasama ko po dito sa altar ang ating diakono ng Military Ordinariate of the Philippines, si Reverendo Jello San Pedro. Ang diakono ay pwede nang magbinyag, pwede nang magkasal, pwede nang magpahayag ng mabuting balita at magbigay ng kanyang homilya maliban sa pagmimisa. At bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa kanyang ordination to the priesthood, pinadala siya sa atin ng ating butihing obispo, si Bishop Florencio, upang mapalawak pa ang kanyang karanasan o anuman ang ating maiambag sa paghubog sa kanya upang maging ganap na pari. So, ilang buwan mula ngayon ay siya'y maordinahan niya sa pagkapari, and hopefully ang kanyang experience sa atin sa Philippine Army will inspire him to join the Army Chaplain service later on. So palakpakan natin si Reverend, ating pag-welcome sa kanya. He will be staying with us hanggang 31 of this month. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pagkikinabang sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Kita ang busig-busina, kanya ng indak ng mga bombilya. Kikindat-kindat, kukura-kura, pinaglalaroan ang iyong mga mata. Kita ang busig-busina, kanya ng indak ng mga bombilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, yung naglalaroan ng iyong mga mata. Pagkinang palamuti, ating isakit sa puno. Busa ng mga kulay, ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, hanggang malundo sa sagiging. Pupulupot-lupot, paikot ng paikot, wala nang walang bitwin. Pagkagan mo pa ng candy, Primo deswes at kulihan. habang lalo marami, regalo mo'y dagdagan. Busi-busina, ganyan ang nakurap ng mga bibig. Tumitibok-tibok, sunisinok-sinok, unahan pa ng